Ayun, so good evening sa inyo guys. Ngayon po ay May 9, 2024. So Thursday nga po at yan, madugo yung market natin. So ano ba yung pinaka-catalyst natin ngayong umaga or rather ngayong araw na to kasi bigla naman tayo nag-drop. Nung umaga, okay siya, di ba? Nakakyat pa nga tayo ng 0.6% yata yon. O nag-spike pa tayo ng konti kasi lumampas nga tayo dito sa MA 100. Okay na sana, pero after 10 a.m., nung lumabas yata yung inflation, rather yung ating GDP is 5.7%, di ba? So medyo mababa daw siya, 5.9% last year na first quarter natin. Ang GDP is 5.9%. So mas mababa siya ng konti. And then grabe yung reaction na market dito sa mga big caps natin. Mga big caps lang naman kasi yung mga big caps na hindi kasama si ASEN at saka si Mondi natin. Kasi karamihan ng mga small caps na stocks natin gumalaw naman sila. Halimbawa si Bell, medyo nag-profit taking nga lang si Bell, tapos si ABS-CBN, ito, arangkada pa rin. So medyo marami sa mga individual na stocks natin. So nagda-divert muna siguro yung mga traders from mga big caps na stocks natin kasi nga laglagan pa rin. So mukhang mapapa long-term investor tayo dito sa mga big caps na stocks natin. So very bad yung candle natin and then meron siyang bad sign kasi nga meron tayong net foreign sell dito sa market which is sobrang laki. Negative 1.52 billion. So parang sell on news yung nangyari doon sa GDP ng market natin. So kanina, kaya nga sabi ko, okay na sana nung umaga bago mag alas 10. Kasi umabot tayo ng 6,700 pero tignan mo ngayon, laglag tayo dito sa 6,542.46. Ayan. So hindi pa handa yung market natin and then yun nga, parang parehas na parehas doon sa galaw natin last year. So sa mga big caps na stock. So hopefully, hanggang dyan lang muna yung laglagan ng big caps kasi darating din kasi yung time na eto may nakikita tayo ng mga small caps na pumipitik na stocks natin. Kapag patuloy na bumagsak si blue chips o yung pinaka main index ng Philippine stocks natin is syempre lahat yan magsasabay-sabay kagaya ng nangyari nung sideways natin from last year naman. Okay? So anyway, tingnan na lang natin. I-anticipate natin kung saan pwede yung mga support levels ng mga stocks natin. And then check natin kung anong pwedeng mangyari dito sa mga stocks natin. So tingnan natin yung mga trend. Nanguna sa listahan natin. So hindi kinaya ni ASEN, di ba? Si SM saka SMPH, di ba? SM nag-drop siya ng more than 4%. Pero si ASEN nag-up ng 8%. So dalawa to, ASEN is nag-up ng 8% at saka si Monde 4.65%. Mga blue chips sa listahan natin. Pero hindi nila kinaya yung drop ni na SM at saka SMPH. Ayan. So mga big caps na stocks. Kasi yun, so yung percentage na ng weight dito sa market natin is mas malaki sa kanila. Kaya grabe yung epekto kahit na mas mababa yung drop niya kumpara sa tinaas ni ASEN at saka si Monday naman natin. Okay? So anyway, ASEN is very good yung galaw. Naka-recover na siya, no? Laki ng recovery ni ASEN natin, 8.61%. Tapos meron siyang 68.31 million net foreign buy dito po sa market natin. So medyo binomba na ng todo itong si ASEN natin. Tingnan natin bukas. Hopefully masustain niya yan. Tapos si FCG, umakyat naman siya 1.41% and then meron siyang 714K net foreign buy dito sa market. Pinag-usapan siguro kasi pumitik siya, umabot yata siya ng mga more than 3% kanina pero medyo bumaba nung closing na natin. Pero gain pa rin naman siya, 1.4%. And then, maliban kay ICT, may isang nakikita na tayo na uptrend na stock, Simon din natin. Nag-up siya ng 4.65% and then meron siya net foreign buy na 17.72 million naman. Tapos si CHP, ayan, so puro gainers yung maliban sa mga big caps natin. 6.62% and meron siya 207K net foreign sell. Si Bell, dumiretso siya kanina, di ba? Kaya lang siguro mabigat na masyado. Nag-profit taking siya ng 1.95%. Pero malaki yung yung sipa niya. And then si ABS-CBN, ito, medyo malakas pa. Meron siyang 12.16% na gain dito sa market. Ayan. So, matimingan mo sana yung mga trending stocks natin is mowing-bawi doon sa mga lugi natin sa mga big caps na stocks naman. Okay? So, yun po yung galawan natin for today's trading. Disclaimer guys sa mga bago dito sa channel natin. Reminder ulit, yung ating videos is for education purposes. Huwag mong gagamitin to as a reason
para mag-buy, sell, or hold ng stocks, meron po kasing risk na involved dito sa market natin. Due diligence lang po ako ng stocks yung gusto mong bili naman. And then, sabi natin, dito sa channel natin, please don't forget to subscribe para updated ko po dito sa reviews. Ayan, nasa side na naman tayo ng market. Or kung gusto mo, join ka dito sa trading group naman natin para makita mo ka ng mga stocks yung mga tinitrade natin dito sa group. Although, syempre, yung mga hawak natin ng mga big caps, medyo tagilid yung mga galawan nila. Okay? So, follow mo ako dito para updated ka sa mga trending stocks review, company reviews, mga sample trades po natin, basic indicators, technical analysis, building yung fundamentals, yung mga risk management, plus yung mga basic na stock market studies natin. Follow mo din po ako dito sa ating Palabi Trader Crypto ko to. So medyo laglag din si cryptos natin. Tapos sa Facebook account para updated ka sa mga post ko po. Ayan. So follow mo na lang po yan. Facebook account or dito sa Palabi Traders na Facebook page natin. Double check mo na lang. Bodega Peak, yung mga articles natin dito sa local market, dito sa US at saka dito sa cryptos. And by May 12, sarado na yung money earners na website natin. Ililipat ko na lang po yung laman. So, very useful naman yung mga nilagay natin na article dito. So, yan yung isang side hustles natin, yung ating Pagwe website naman. Okay? So, check na lang po yan pag nalipat natin dito sa Bodega Peak naman. Okay? So, wala pa yung summary ni Philippine Stock Exchange natin. Silipin natin. Baka meron na para makita natin yung gaano kagrabe yung market. Ayan. So, ayan. I-repost natin. And then, punta tayo dito sa pinaka account natin. So makita mo dito, very bad yung sign. Kaya pala medyo naglaglagan na from the past few days, 2 days yata yan, di ba? 1 day o 2 days na nag-red yung net foreign natin. Nag-negative 9 million tapos 700 million yata yung kapon tapos negative 1.52 billion ulit. So walang pupuntahin yung market natin kundi maghanap ng support o mag-consolidate sa bandang baba. Okay? So finance, laki tinamaan pala ang finance din, no? Minus 2%. Industrial lang yung verde dito, 0.4. Lahat pala, holding firms, ito yung pinakamalakas na drop gawa ni SM. Pati si GGS, nakita ko nag-drop din siya. So negative 3%. Property, maliban kay SMPH, so nag-drop siya na negative 1.46%. Tapos si mining and oil natin is drop din siya ng 1.07%. Okay. So ibig sabihin yung mga trending stocks natin, sina ASN, sina Bell, ABS-CBN, sila lang yung medyo gumalaw. Maganda yung galaw for today's trading natin kasi the rest is laglagan naman talaga. Okay? So ASN, may earnings siya, di ba? Ito yata yung plus 34% sa first quarter ng 2024. Ayan. So nagustuhan ng investors natin at nagbabalikan sila. So ito yung pinaka-catalyst natin for today's trading. So ang tindi ng 2% na yun, no, na kinulang natin. Kasi last year, 5.9%. Or rather, sorry, 5.9% yung consensus na estimate ng mga analysts natin. Pero ang lumabas sa kanya is 5.7%. So grabe naman yung 0.2% na yan. Ang laki ng epekto dito sa mga stocks natin. Anyway, tingin ko, personally, tingin ko dun sa mga big caps, undervalued pa rin sila. Ali, first quarter net income soared ng 39%. Robinson opens his first international office in Dubai. GGS, so ito, tindi, no? 216% year over year. So, very undervalued pero laglag yung ating stocks. Okay, so the Philippine economy expanded by, actually mataas pa rin naman. So, tingnan natin after bukas siguro, baka may bounce market. Expanded by 5.7% in the first quarter, slightly up from 5.5% in Q4, but below last year's 6.4%. Okay, so medyo mababa nga tayo as compared sa last year natin. Yung 5.9% estimate ng mga financial analysts naman natin. Okay, so 5.7%. Hopefully, ma-digest na market natin for the coming few days kasi yan yung pinagbabasehan nila pag nagbabay sila dito sa market po natin. Security Bank issues 400 million USD 5.5% notes. Malaki na rin yan, 5.5%. Foreign funds bought ASN, APFPH, Manila Water, SCC, FCG Monde, DNL, MI, FCG, Iris, Robinson, Globetel, Sidito,
ICT, Pure Gold, at saka si SSI naman natin. So DNL first quarter, nag-okay na rin siya. Rose ng 4%. Breaking news, ano ba, Bisaya. So, yung coins.ph natin, meron na siyang bagong stable coin. So, meron siyang target na 30,000 users. Stable coin, ibig sabihin, parang sa USDT, yung mga ganun, di ba? So, hindi siya masyadong nagbabago ng price. So, yun lang yung siguro gagamitin niya sa mga transactions niya. Has received BSP approval to issue the PHPC. Ito yung first na official crypto ng Philippines, no? Philippine peso backed stablecoin natin. Okay? So, coins.ph. Panalo yung mga owners ng coins.ph naman natin. PLDT, reported 9% growth net income, di ba? Tingnan mo. Okay na okay yung mga big caps natin. Alter. So, the board has approved plans to secure up to 4 billion green loans to fund solar and wind projects. So, ano ba to? Up yung price o yung ano nito, yung earnings niya? 3.03%. ASN. So, nag-increase yung first quarter nga ng 34%. CSM sets $3 billion multi-issuer EMTN program. Ano ba yan? Kasama niya si SMPHI, SG Holdings, establish US 3 billion multi-issuer European medium-term notes. So parang mga mga bonds din yan. No? Okay. SM, slower growth in first quarter as consumer tightened belts. Ayan. So, yan siguro pinaka-negative news niya. Monday, core profits on remarkable GPM. Recovery, first quarter ni CNPF, nag-up naman siya ng 15%. Di ba? Maganda yan. Sabi natin maganda yung trend ni CNPF. Security Bank issues $400 million of 5.5% senior unsecured fixed rate notes. Okay, laki niyan. Pure Gold, first quarter net income plus 4.1%. Si Alter, meron siyang project na 3, sabi dito. And ASEN, K first quarter financial metrics improved, driven by newly operating solar and wind farms in the Philippines and Australia. Ayan, so hopefully makatulong yan para makarecover yung battered na price action ni ASEN natin. Okay, so kanina umaga nga hapon pala to. Up yung industrial natin ng 0.5%. Sino mga winners dito? Okay, mamaya silipin natin yan. GGS reported 120% increase in net income. PLDT up siya ng 9%. Bell, okay yung galawan niya kanina umaga, no? Pero rather kahapon niya, no? Tapos nag-follow up na kanina. Pero profit taking na. Petron, ayan. So, ewan ko lang. Walang pumapansin kay Petron natin. 16% jump in its first quarter net income. Ali, up siya ng 39%. Cebu, minus 0.51%. DMCI, pause 5.6 billion net income. Down siya na by 25%. Medyo may na. SMPH and SM Investment. Ayan, mukhang ayaw ng investor natin yung joint venture niyan. Billiards, Vistalan, ICE 5 billion preferred shares. GGS, tapos yung galawan natin kahapon, plus up 370% na kaya. Reconfirms plan to sell 40% of Terra Solar stake. Ayan, so may bago tayong catalyst para kay SPNEC. Tingnan natin for the coming few days. Tapos sideways lang yung galawan dito sa US market. Pero sinisili po yung futures nila is mukhang babagsak yung opening ng US market naman natin. Okay? So guys, yung mga gusto ng guide dito sa trading, investing sa Philippine markets, check mo na lang po yung Patreon channel natin. Medyo hirap tayo ngayon, pero kaya nga nandito tayo sa group para sama-sama tayo mag-aral dito sa PSE market. So kung gusto mo ng guide, sali ka lang po dito sa Patreon channel naman natin. Okay? So double check mo na po yan. So yung ating index, natuluyan na. Madugo, bloody red tayo ngayon. So 1.75%. Kinain na niya yung yung excitement dito na dalawang candle natin. So wala eh. 3.9 niya, di ba? 3.9 naman niya na butasin yung MA100. Pero sinabayan ng no, GDP na expectation sa GDP natin na mababa siya. Okay? So negative 1.52 billion net foreign sale. So parang ang nilalabas ng market natin parehas ng parehas. Last year, yung ating nakikita sa kanya, ganito na. So, pinaka-worst case natin kasi wala tayong foreign buyers dito sa market is retest dito sa 6,300 levels naman natin. So, ayaw man natin
Pero kung yun nga, sabi natin, sunod-sunod na lalabas ulit yung foreigners, papalo natin yung trend na to, which is napakapangit talaga kasi yung galawan natin is sideways, wala masyadong gumagalaw sa mga big caps. Okay, sobrang hina talaga ng mga big caps. Meron tayong mga trending stocks na gumagalaw, pero pag nag-sideways kasi si PSE, hindi lang naman yung ano, hindi lang si blue chips. Pati yung mga individual stocks natin, more or less, susunod din sila. So ngayon may nakikita pa tayo nagpipitikan. Pero eventually, kung bad yung sentiment ng market, sasama din sila. Kaya sana hanggang dito lang tayo sa slightly below na 6,400. So inassume ko na, magdo-double check siya. Medyo malayo pa naman, 6,542. Ayaw din natin na bumaba. Pero parang ganun kasi yung pinapakita niya. Tingnan natin bukas. Mali mo, bago ng konti yung ihip ng hangin natin. Pero kung titignan mo siya, meron siyang lower high ng konti yung index natin. Okay? Pero anyway, pinaka best scenario na yon, yung magkaroon tayo ng sideways dito. Wag lang yung ano, yung downtrend, yung bubutas dito sa ilalim ng index naman natin. Kundi maging bargain ulit yung ating mga big caps na stocks. Okay? So hinila tayo ng finance at saka ng mga holdings sa company. So SM minus 4.78, BDO ayan o 3%, ICT nag-drop din 1.39, SMPH minus 3%, URC minus 1.63, Metrobank minus 2.97, GGS minus 4.88, JTCAP minus 3%, Aboitiz minus 1.88%. So medyo sumalaw ng konti si ASEN, pero mababa kasi yung kumpara sa mga big caps natin, yung market cap or yung percentage niya, yung weight niya pala. So, hindi siya masyadong ano, wala masyadong epekto yung 8% niya dun sa PSE natin. Kasi grabe naman yung laglagan ng mga big caps natin kasi more than 4%. Buti nga 1.7 lang tayo, di ba? Eh, yung mga lalaki na big caps na stocks natin, mga 3% yung galawan nila. Okay? So, maraming drop. ASN lang yung humarang at saka si Monde sa mga big caps, 4.65% naman. Okay, so balik tayo dito sa PSE. So yung mga winners is penny stocks plus ABS-CBN. So marangkada pa rin, 12%. Si pati yung kanyang ano, yung kanyang derivative, si ABS-CBN Holdings, makit din. ASEN, 8% nga po. CHP, nabuhay, 6%. TUGS, 4.8%. Marami dito eh. CPG, 3.51%. Breakout si CPG natin. All HC, breakout din ba? Breakout din. 3.16. Silan, 2.6. And AGI, ayan, nabuhay si AGI natin 2.06%. So dito sa losers, RCI. Ayan, nag-drop na si RCI. Hindi na pinapansin si RCI ngayon. So tingnan natin kung nagko-console lang siya. Hopefully hindi ma-break yung 3 pesos. Support GGS 4.8. Ayan, saan ka nakakita ng stock na doble ang earnings pero bagsak. SCP, nag-drop na rin siya. Okay, tingnan natin kung mag-retest yan. SMPH, minus 3%. So, sabay-sabay si Balay, minus 2%. Okay? So, yun po yung mga winners at saka losers dito sa PSE market natin. Matamlay yung mga port ko kasi karamihan is meron tayong mga accumulated na mga big caps na stocks naman. Ayan. Hopefully, hindi na tayo masyado bubagsak dito sa 6 streak. Kung hindi, maging bloody red na naman yung mga portfolios natin for the coming months or few days dito sa market. Tingnan natin. Mali mo, bukas, Friday naman yung last day of trading pa rin naman natin. Meron pang isa. Okay? So, ito yung galawan sa US market. Kailan? Bad premonition dito sa US. Medyo pa-drop sila. Nasdaq, negative 0.27. Dow Futures, negative 0.23. And then S&P is negative 0.22. So, mukhang lalaglag mamaya si US. Pero sa European markets, medyo contradictory, medyo malakas dito sa bandang Europe. So dito sa bandang Asia, grabe din pala oh. Hindi lang naman tayo, kaya lang medyo grabe yung yung drop natin. Sa India nag-drop din siya, negative 1.45%. So the rest malalakas yung Meron ba tayong bad news sa global market? Hopefully walang giyera dito Biden makes stop to tout AI. Wala no? Wala naman tayong news na Pero majority ng majority ng Asian markets
laglagan po sila. Okay? So, ganun din dito sa bandang cryptos natin. Malapit na yata sentensya si CZ. Yung Bitcoin natin is nasa 61K, Ethereum 2.9, tapos si BNB natin is 596. So, actually parang pabagsak nga din siya. Berde siya kanina, pero parang pabagsak din yung galawan dito sa cryptos naman natin. Okay? So, balik tayo dito. And mabilis ang review ulit kasi wala tayong catalyst na naghahanap ako ng mga mababasa. Wala. Laglagan din naman yung mga stocks po natin na um, yung mga big caps natin. Syempre maliban dito sa trending stocks. Okay? So very good. Naging good catalyst para kay ASEN yung earnings na 20% nakalagay dito. 20% at tinutulak kasi siya eh. So ilang araw na rin siya, no? 68.31 million net foreign buy, tapos very unusual din, malakas talaga yung sipa niya, 8.61%. Okay, so finally, ano ba yung mga earnings niya last time? Meron din naman siya mga berde dito, no? Pero yung annual earnings niya kasi negative 37%. And then finally, nagkaroon siya ng berde. So, in-anticipate na market na for this year, maganda yung yung earnings niya. So, very good. Breakout tayo dito sa 4.54. Kailan nag-overbought na? Hopefully, meron pang isa, dalawang araw na sipa bago yung pullback na inantay natin. Ang pinaka-next na malakas na resistance is akit natin ng konti. 5 pesos pala yung tinitignan na galaw ni ASEN. Kung titignan mo yung pinakabuong picture ni ASEN, okay, lagyan mo natin yung mga indicators. Okay yung RSI, and then okay din yung MACD formation natin. So kung titignan mo siya, very significant tong galaw na to kasi after 1 year, so February to, di ba? January. After 1 year, saka lang tayo nakabutas ulit dito sa MA 100. So, very good na sign or premonition. Although masyado maaga pa naman, pero good sign na nag-breakout tayo dito sa MA 100 tapos meron pa siyang push ng price action. So hopefully for the coming few days, pag-usapan natin yung 5 pesos natin sa kanya. Okay? So tingnan natin bukas, hopefully stay above ng 4 point, ano ba pinaka-support? 4.4 yung pinaka-support level natin dito kay ASN natin. Catalyst is yung earnings so medyo maganda siya. Bakit yung iba? Maganda din naman yung galaw ng iba. Ito kasi binibili. Ang nakikita lang naman natin sa kanya, binibili siya ng mga foreigners. Hindi kagaya ni na tama ba, SM, makita mo puro net foreign sell yung galaw nila. Okay? So, tuloy-tuloy. Si ASN. Next, si FCG. Okay. Ito yung nakita ko na pinag-uusapan sa trending stocks. Kaya lang, medyo nauntog siya ng konti. No? Umabot pala siya ng halos sa 4% na galawan. Ngayon, very actually siguro, kaya pinag-usapan siya kahit na maliit lang naman 1.41%. Tapos meron siyang 714K net foreign buy. So, napaka-erratic ng niya, no, ng RSI niya. Okay, so very significant yung move niya kasi nandito siya ulit malapit sa, 'di ba? Ito yung pinakamataas, pinakamababa at tapos pinakamataas na galaw niya since last year din, 'di ba? Oh, halos 1 year na siya. May no nag-drop si FCG. So very significant kung magkaroon siya ng breakout dito sa 0.7648. Kung hindi, kung gagay siya kay PSE, magkakaroon lang tayo ng pwede siyang mauntog dito sa 0.7 kasi ito na yung next niya 0.7640. Kung medyo mauntog siya, magkakaroon na para sideways ulit na galawan kay FCG. Pero pag once mag-breakout siya, kung sabihin natin malaking consolidation area itong nangyari sa kanya dito, then titingin tayo ulit dito sa bandang taas. Pero dyan na lang muna, dito muna, ma-hype yung mga traders natin. Ayan, dyan na lang muna, 0.7648. So gusto natin ma-break yan para magkaroon siya ng, may volume ba? Meron siya kahit pa paano, may 2 days na maliit na volume si FCG natin. 10 million pala, 10 million. Halos 10 million din to, no? Itong volume na to last time sa kanya. Okay? So, interesting ulit. Tingnan natin kung mag-trending ulit si FCG for the coming few days. Next, Monday. Ito, uptrend siya, di ba? So, sabi natin, parang ICT yung move with regards sa trend na. So, parang ICT yung move ni Monday. So, catalyst-wise, baka may pullback tayo. Or rather, at X-date na pala ngayon, no? Tama ba?
Ayan, X-date. So, kakaiba din siya, X-date, pero umakyat siya. So, panalo, di ba? 1% plus 4.65% na galawan for today. So, meron din siyang, ito rin gusto natin, meron siyang net foreign buy na 17.72 million dito kay Monday natin. So nagkaroon siya ng breakout, very good. May good sign. So nagkaroon siya ng mga 'di ba? Higher highs. So on the way na siya para bumalik dito sa range natin na to from 11.2 to 12.6 kasi meron siyang konting double checking dito last time. Ayan, nakabalik na siya, 'di ba? So lalagay natin yung resistance is 12.6. So 'di ba, bullish tayo kay Monday natin. Tapos, actually maganda talaga yung trend niya. Medyo may pagka-parabolic nga ng konti yung galaw. Pero kung i-drawing natin siya, so ito yung chart niya. Tanggalin ko to para makita natin. And 12.6 yung nakita natin dito sa trend. So wala pa naman siya dito sa overbought condition. So baka may sipa pa si Monday for the coming few days. Hopefully hindi na bumagsak si PSE. Kasi pag bumagsak siya, hihilahin niya lahat, di ba? So RSI above 50 and then okay din po yung MACD formation naman natin. Catalyst wise, maganda po yung earnings ni for the first time. Parang parehas sila ni ACN ng kwento, no? For the first time, nagkaroon sila ng mga positive earnings. Okay? Next, CHP. Ayan, so nabuhay siya. Ano ba yung price natin? Nakalimutan ko na yung price nitong CHP. 1.45 o 1.54. So anyway, ang pinakamataas niya kanina is 1.55. Baka ito, no? Kasi di siya nagkaroon ng resistance. Anyway, yan yung pinaka-resistance. So ang tanong, gagalaw pa kaya si CHP natin? Uh, kasi wala naman na yung tender offer, di ba? So ang worry ko lang sa kanya, yung public float, 'di ba? Pag nag-execute niya yung mga pagbili sa kanya na natuloy, 'di ba? So, tingnan natin kung ano maging reaction niya kung kaya niya i-break tong 1.55. So, pagdating sa technical analysis, maganda ma-break yan, MA100 para tingin ulit tayo dito sa mga 1.8. Ayan, tingnan natin for the coming few days. 6.62% and 207K net foreign sell naman siya. So, nagre-recover yung itsura ng MACD formation. So balik ulit sa usapan si HP. Siyempre kasi nga hindi naman pala siya magdidilis. Okay? Next, Bell. Ayan. So ito na. So kung na-timingan mo nga lang, yun lang, di ba? Meron tayong hammer kay Bell. Last time naman, titignan ko yung galing niya. Nung last time nagkaroon siya ng mga inverted hammer, nag-console lang siya. Medyo matagal nga lang yung console niya. Inaabot siya ng halos 2 months, no? More than 2 months yung consolidation niya. So, tingnan natin, ganun di ba yung gagawin niya dito? Or yung kagaya ng normal na galawan ng mga stocks natin, pag uh, nagkaroon tayo ng inverted hammer, magre-retest siya sa support. So, ang pinaka-support natin, pwede na siguro gamitin ngayon, yung Fibonacci, kasi meron na siyang na-establish na peak. So, based dito sa galaw niya, kung yan yung susundan natin sa kanya, parang hindi sakto yung Fibonacci natin. Saan ba pinaka-support? Anyway, yan lang naman. Hindi kasi sakto yung iba eh. Okay, so baka kailangan hilahin ko to. Yan, para sakto siya dito. Breakout, konting resistance, and so ito yung pinaka-support natin sa kanya. Okay, ito yung bantayan nyo na lang po. Hopefully hindi siya ma-break 2.4 kasi next natin is 2.15 based sa Fibonacci levels naman. Ayan. Overbought na kasi masyado. Ayan. So nakailang percent na siya. Umabot yata to ng 30%, no? More than 30% na yung ginalaw ni Bell. Congrats na lang po ako napag-TP ka doon sa peak natin sa kanya. Negative 1.95%. Bullish pa rin naman yung MACD pero mukhang maghahanap siya ng support for the coming few days. And then lastly, ayan, ito may winner pa tayong isa. ABS-CBN. So yung overbought, nagiging overbought. Saglit mukhang lumipat sila ng konti, no? Kasi si RCI nag-drop. Pero gumagalaw pa rin, lumilipad pa rin si ABS-CBN natin. So natuloy na yung breakout niya. Galing, no? 2 araw lang na nag-conso yung price tapos tuloy-tuloy yung galaw natin. So mukhang gustong bumalik dito sa 7 nitong si ABS-CBN natin. Talo na si GMA7 natin. Si GMA7 papunta sa DOS ba? Papunta ba sa DOS? 7 pa rin naman siya si GMA7. Pero si ABS-CBN papunta na sa 7. Ayan.
Okay, so tingnan natin. 3 yung sakto, no? 3 yung pinaka, o 2 yung pinaka-support natin sa kanya last time naman. Okay, so congratulations, 12% yung galaw nitong si ABS-CBN. Hopefully meron pa, pero overbought na rin. So watch out na lang kung meron kang hawak na ABS-CBN naman. Okay, so yun lang muna yung ating review. So very bad. Medyo wala din tayo ganun mag-review kasi mapula yung mga ports natin. Ang daming big caps na nalaglag. At kung nakatutok ka sa mga trades mo, then trending stocks, then okay, congrats. Kung meron ka pong mga nakuha na dito sa mga nagkliparan na stocks natin. Okay? So yun lang muna. Tignan natin bukas. Excited ako. Hopefully may bounce tayo ng konti. Wala namang, actually, hindi naman negative news yung 5.7%. Okay naman siya. So hopefully ma-digest ng market for the coming few days. So yun lang muna. Bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe. Nabubulol na. Dito sa ating Palapi Trader na YouTube channel, join ka lang sa trading group po natin. Crypto ko to, follow mo na lang Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Money Earners, Twitter, and Patreon yung mga gusto ng guide sa trading sa market. Sali lang po kayo sa Patreon natin. Okay? So yun lang, maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.